Senyor Mark De Hoya for Street Talks of Kid Code. So, by the way, tomorrow will be the 27th National Annual Motorcycle Convention. And again, thank you so much dun sa dating guest po natin last week, si Senyor Presidente June of Widow Sons and si Lifestyle Riding Miss Cherry. Thank you and see you guys, girls in Subic, fellow riders. And today, meron tayong fellow rider na may magandang storya po about Street Talks. Share po niya later in a while sa atin yung 1 year pa lang but he got the bug of riding. And right now, Small World, pareho pang motorcycle brand po ang napili namin. Italiano po na Supermoto. Without further ado, let me introduce our guest for tonight, Mr. Rocky De Los Santos. Senyor, welcome sa Street Talks. Salamat. So, naimbita mo ako dito. of course, fellow rider, nakita kita sa daan, color blue, hindi pwedeng sabi ko, hindi ko ma-interview at Saan daan ba yan, senyor? Sa Tanay po ba yan? Sa Tanay, kung saan maraming paligo-ligo. Tama. Alam ko naman yan yung mga ligo na gusto lang natin. Tama. Ayaw natin ibang liko. Kasi merit na tayo. Tama. Baka mahuli tayo, mawala Diretso lang yung visa tayo. namin sa pagmumotor. Ayaw namin yun. Tama. Diba, partner? Sa motor natin, partner, meron tayong kabayo diba? Yes. Pag nakamotor tayo, pwede lumiko. Pero pag wala, may tapao Yun. tayo, diba? Diretso lang Yes. tingin natin dyan. Para ho kaming kabayo at saka kalahating kapalapate. Tama. Malusin ho kaming umuwi. No, mahilig ho kaming kumaliwat kanan, pero umuwi rin ho kami. Tama. Ang kaliwa kanan sa twisties lang. Yes. At natutunan ko yan kay Presidente Senyor June Dagano. Yun. So yung mga participants po ng convention, marami tayong big biker na makikita. From Visayas and Mindanao. In fact, yung federation na president, si Mr. Founder, si Butch Chase, tumawag po sa akin kahapon yung presidente ng Tamilok at papunta sila. But before sila magsubik, pupunta muna sila ng Sagada. So baka magulat ka dyan sa Tanay, senyor, at ready lang tayo. Kasi baka mangailangan ng mga rescue yan, tulong. Alam mo na, minsan tanong ko sa resto or Tama. Malapit lang tayo dyan. flat. Senyor. Okay, tawagan kita ha, senyor Rocky. Sakto pag tawag mo, tulog ako. Siyempre, always Okay. available sa inyo. Okay. Salamat. Pagbiro lang tayo. Senyor Rocky, ito nga sa akin yung na-share mo na 1 year ka pa lang pala nag-ride. But Yes. immediately, after talking to a friend na naka-encounter ka ng isang problema, biglang nagmotor ka. Sige nga, share mo nga, partner. Hindi kasi nag-start ako nung Feb last year. Siguro mga second week yun. Nasa business ako ng trucking, so may mga trucks kami. Okay. So meron akong truck na disgrasya, nahulog sa creek. Okay. And that was Friday. So nung Saturday, whole day, wala akong ginawa kundi nasa phone ako para asikasuhin yung sinong ihila ng truck na yun. So Okay. hindi ako nag-enjoy. Okay. Parang walang bakasyon, no? Oo, out of town yun. Nasa isang resort kami, buong family. So, eventually, by Sunday, na-realize ko may kumpare akong nagka-truck din. Okay. Siya nag-rescue ng truck ko. And then, syempre, nagkakantuhan kami. Rider siya. He's into Motorcycles also. Puro big bike din. Okay. Then, nainganyo niya ako. Sabi niya, pare, subukan mo magmotor. Kasi ako hindi ko naiintindihan yun. Dahil di ako nagbumotor before. Dati may makikita ka nag-ride. Ano ginagawa? Pa-ride-ride. Anong kukuha nila dyan, di ba? So, You don't know the feeling, di ba? Hindi mo naiintindihan. Hindi. Then, yes. So ngayon, sabi niya, try mo lang pare. Ginawa ko, Sunday yun, rescue na. Ay naku, Tuesday, bumili na ako ng big bike The next day. from China. Okay. Chinese big bike. Kasi Okay. siya, practice lang ako di ba? Okay. After 2 days, hindi ako marunong magmotor. Wala? Wala. Okay. Sinama ko lang yung mga kasama ko sa work na marunong magmotor. Okay. Pinunta ko sa Batangas. Sabi ko, practice lang ako. Yun.
Siguro after 1 week, sa subdivision muna, lumabas na ako. Ang una kong ride, niyaya ko ng mga, kasi dati ako mahilig ako sa auto eh. Okay. Racing din. Racing. Kaya nandun na, nasa dugo Racing, eh. racing. Oo, kahit hindi Sa ka naman kotse. racer, di ba? Feeling racer. Okay. So yun, yung mga dating kasamahan sa kotse ngayon, nagbumotor na rin, puro naka-big bike. Niyaya ako sa Tanay, night ride. First time ko talaga baguhan, na mo yung feeling pag bago ka eh. Kung talagang namumotor, di mo na siguro na maalala yung feeling eh. Sobra yung arm pump, ang tigas ng braso mo, di ba? Tapos ang lamig gabi, Tanay ka agad. tanay ka agad. Twisties. Buti na yung mga kasama ko yung mga Oxlite, so maliwanag talaga, Okay. di ba? So ngayon, nung nandun kami sa kalagitnaan, sabi ko, ang sarap pala magmotor. Alam mo yung nare-relax ka eh. Alam mo yung thrill, ang sarap din. Tapos, nakafocus ka. Yung mga iniisip mong problema, makakalimutan mo. Kasi pag-isip ka lang ito, madidisgrasya ka eh. Correct. So, yung moment na yun, napakasarap. Yung freedom, yung liberating na experience na yun. So because of that feeling, you got back and, no? Yun, nagmotor ako noon, noong gabi na yun, yung 1 week na yun. After 6 weeks, talagang medyo So 2 months na. go big or go home eh. Ganun ako eh. So after 6 weeks, bumili ka agad ako ng liter bike. Okay. Japanese naman ito. Sa Okay. inyo. Big bike na. Wow. Sport touring naman. Di ba? Okay. So ngayon, ginamit ko siya. Sabi ko, wala masyadong long ride na realize ko, medyo overkill yung ganung bike para kung magtatanay ka lang. Gusto mo lang relax, quick ride. Di ba? So I held back. Kumuha ako ng mas maliit. Yung sakto sa tanay. Okay. 400cc lang. Austrian naman to, European to. Okay. Sports bike naman ang ano nito, ang stance ito, yung position. Kasi na-enjoy ko siya. Sabi ko, syempre nag-start ka, di mo alam kung anong Yes. type ng bike. Di ko nga kabisado yung mga tipo ng bike before eh. Okay. Bike variants, hindi mo makabisa. Wala, yung may mga yan, take it, di ba, sports, Yes. adventure. So yun, nag-enjoy naman ako doon, swang na swang yung power niya. Talagang pan-twisties. And then, napasok ako, na-tropa ako kay Coach Rowie. Okay. Sa KRP. Ng KRP. Oo, Yeah, si KRP. Coach, ninuruan ako mag-off-road. Shout out kay Rowie. Shout Bigyan out. natin yan, partner. Wash out, shout out pala. Shout out. Shout out. Shout out kay Coach Rowie sa KRB NX Speedway. So, yung mga gusto matuto dyan, pwede pumunta doon, di ba? Bigyan natin yan. Ibigan natin yan. So, doon ako natuto mag-off-road. Na syempre, dirt bike yung platform mo, di ba? Yes. Then sabi ko, puro ako malalaking motor. Napansin mo, 400, 1,000. Then sabi ko, pili ako ng maliit para pang errands yung pack. Kasi malapit lang naman sa akin. Okay. Kumuha ako ng another Japanese na 150cc na dual sport na dirt bike yung ano niya. Then convert ko siya as motard. Okay. Doon ko na, nung nag-motard ako, doon ko na pagtanto kung gaano kasarap i-drive yung supermoto. Yung motard. Kasi para siyang baga sa sasakyan, parang SUV na sport. Kahit sa model yun, di ba? Pwede. Oo, lubak, Lightweight. gusto mo italon. Yes. So yung pagbabike, pagmamotor, yung masarap sa kanya, yung freedom, liberating, di ba? Kumbaga, ito yung next level of freedom. Diyan po kami recently nagkahiling pareho. No, yung na-discover namin na thrill of riding ng supermoto. Yes. So, By another level of sabi po ni Senior Rocky, in a span of 1 year, no, almost you mentioned 5 to 6 bikes kagad ang inangkin mo. Yes, ngayon mostly European bikes ang meron ako. So nandun pa rin yung Japanese ko, may China pa rin, but supermoto ko ngayon na 2. So talagang nagustuhan ko. Then for sale na yung yung sports. For sale. Once you go Bawas na. supermoto, you never go back. Diba? Oo. Kasi nga, masarap yung feeling yung freedom nga, di ba? Pero pag supermoto ka, may another level pa. Another level. Kasi, actually, it brings out the hooligan in you. Yeah. Again, ang supermoto po kasi, mga friends, sa fellow riders, is so lightweight. But yung traction po ng sports bike nandyan eh. And because of that, kaya maraming nag-i-enjoy. Not to mention na super gaan. So sa long haul riding naman, that's why we also keep other bikes na malalaki. Because yun naman po talaga yung masarap sa long haul mga touring adventure rides natin.
Senior Rocky, Mm. sa ganyang dami ng bikes mo, 6 bikes, how's the bike maintenance? Is it medyo taxing? Is it hard? Paano ba? Oo, kasi- Tutuan mo ating mga kaibigan natin. Ano bang best maintenance? Nagkamali rin naman ako syempre sa dami ng bike, di ba? So meron ako napabayaan na bike na yung kadena, kinalawang, di ba? So always look out, di ba? Kahit di mo ginagamit, linisin mo yan, koperan mo yan, kung nasa labas yan, i-paddock mo yan, tulad ko, iba't iba yung bike. Iba-iba rin ang application. Kung long ride tayo, sport touring, kung tanay tayo, alam mo na, supermoto na yan. Di ba? So, lagi mo check kung gagamitin mo yung bike, matagal mo ito ginamit. Of course, nangyari sa akin to sa Japanese ko. Pagka ganun ko, walang preno. Di ba? So, bindid namin yung pinalitan ng Findash actually. Then, always, kapag lalabas ako, kahit dahil yung ginagamit ng motor, ang lagi kong unang tinitignan, tire pressure. Kasi doon pa lang makita mo na, ginamit ko kahapon. Alam mo naman, kabisado mo tire pressure mo. Depende sa application. Pag nag-drop ng 5, alam mo naman mali. Diba? 5 PSI. So, lagi, meron akong yung mga portable na gamit sa akin yun. So, sinasabi po ni Senior Rocky sa ating mga fellow riders is importante yung bike maintenance. Either brand nyo po ang nabili natin or second hand, regardless of the brand, importante po na na-maintain natin ang mabuti tip-top shape. So that when weekend comes, no? Weekend is isa lang yan eh. No? Friday, Saturday, and Sunday. Narinig ko na yung kasabihan sa inyo, no? How come Monday is too far from Friday? You know, but Friday is too near Sunday. Sa ating mga ganito, every Friday, Saturday, Sunday lang po tayo naglalaro. And that's why, sabi ni Senior Rocky, yung bike maintenance po is very important. So, do you clean your bike? Ikaw ba naglilinis ng bike mo? Yes. Isa sa key yun eh. Maganda yun kasi makikita mo kung ikaw mismo makakita kung may mga mali. Yes. Diba? May makita kang tagas o kung ano man. Yes. Kapag hindi mo iniikutan yung bike mo, makaligtas sa'yo. Lalo na marami kami na-maintain yung bike. So ako na tipid pa. Bukod sa nakatitipid na po, okay, so nakikita niyo ho yung nangyayari doon sa mga motorsiklo natin. Bibili lang ng mga konting gadget and equipment kasi kakakuting-ting natin sa motor, minsan ang mga daliri natin talagang magkakasugat-sugat eh. Okay, so amongst the 6 bikes, am I correct that si Supermoto ang iyong medyo favorite right now? Hindi medyo. Bike and Favorite set. talaga. Una medyo sagad na yan. Yan ang pinaka-paborito natin. Yan na yung type ng motor natin. Di ba? Actually, may isi-share ako sa iyo eh. Ako for the past 30 years, I've been riding so many motorcycles already. And naging favorite ko yung superbike, Senior Rocky. Pero honestly, secret ko, parang sa'yo rin. Recently, nag-fall in love po ako sa Supermoto. Itong TM natin, because super gaan, super premium. Tapos ang thrill na nakukuha ko, pag nagkita tayo, Rocky, sa gas station, parang tayong dalawa lang yung nakaganon. Yes. So nakakatuwa kasi medyo, at least parang, hindi ba common, no? Tama. Masarap minsan yung nag-ride ng hindi common kasi feeling mo Ganun, parang ako sa inyo. Something different. Ayoko ng common, di ba? something different. So, maganda yung... Kaya lang ika-common na ako si Rocky. Okay lang. Kasi nakita ko yung mga pictures sa mga lalaki. Higa-higa, twisties, with the bike, lean out, galing eh. Ayun ang maganda sa Supermoto, senyor, di ba? Siyempre, magagawa mo yung gusto mo yun. Ang daming pwedeng gawin. Kaya sabi ko, another level of freedom. Pwede kang knee down, pwede kang foot out, di ba? Pwede kang counter, pwede kang sabayan yung lead, di ba? So, Pwede lahat. Pwede lahat. Pwede ka sa dirt, pwede ka sa pavement, di ba? Senior Rocky, nabalitaan mo na ba yung S1GP? Alam Yes. mo ba yun? Actually, before, di ko alam yung brand ng TM Racing. Okay. But when I heard about it, nanood akong S1GP. Ayun yung pinaka-MotoGP ng mga Kwento mo Supermoto. sa kanila, Oo. para malaman nila ng konti. Ano ba si S1GP? At sino na ba yung 11 years champion? Siyempre, TM Racing yun. Doon ko nakilala yung TM Racing. At saka pag nanood ka ron sa 10 nakapwesto, mga 7 to 8 na naman ay TM Racing. Exactly. May susundot na tagi sa bawat brand, di ba? Pero majority kinakain talaga na
nag-take over yung TM Racing. TM. And yun, nung nagamit ko yung motor, doon ako na ka-interest. Nung nagamit ko, naintindihan ko na. Yes. Para pag motor, tatanungin ka, ba't ba gusto mag-motor? Ba't nasa motor? Hindi mo paliwanag ka, di mo susubukan. Yes. So ngayon naman, pag nag-motor ka na, ba't gusto mo supermoto? Di mo rin malalaman ka, di mo susubukan supermoto. Ngayon, pag nasa supermoto ka na, ba't gusto mo TM Racing? Di mo rin malalaman ka, di mo susubukan TM Racing. Nandun ka na yung TM Racing. Ayun na yun eh. Sabi nga na, Ferrari dirt bikes. Nandun ka na. Oo. Pumuntog ka na. Oo. Kaya yung TM Wala Racing ka na ko, pupuntahan po yung TM Racing ko, masarap siyang gamitin. Pero syempre, dahil nga, parang sa lahat ng nasa garahe mo, siya yung pambakbakan mo eh. Siya yung ano mo parang sa mga auto, meron ko isang auto na talagang sports car mo, di ba? Ito yung motor na talagang pinaka-special sa akin, di ba? So, mapa-race track man yan, mapa-rides man yan sa twisties, mapa-tambike man yan. Automatic, supermoto, yung TM Racing. Eh, Cute, no? Ang ganda. Okay na. Yung Okay sa- na, matulin pa po. Tama, Maganda. diba? Hindi lang job works, diba? Yes, yes. Nagulat nga sila nung nakita nila yung single swing arm, ang pogi. Tama. Diba? Ayun yung Single kasi swing arm for a supermoto. Yes, bira nga. Tapos ang gaan, 100, maybe 110 kg lang, no? Hindi ko kabisado, pero Imagine, no? ganun kagaan, 530cc. Tapos Imagine the nakakasabay power. sa liter bike. Yes. On a corner. Diba? On a corner. Makakasabay talaga, diba? You notice ang trending ng industry. Mukhang ako, may forecast ako na parang ang other brands tatalon rin sa supermoto eh. Sinimulan ng Ducati. Kasi nakita nila na maraming perks and positive na ang new market gusto yan. And then ang old market would also love that. What did I say old market, senyor? Meron kasing guys like myself, no, yung ka-age ko po. Automatic pag nagmotor po, parang 1,000cc above. But the likes of you, Rocky, you look into bikes ngayon na medyo magaan at powerful. Before kasi para makuha mo yung power namin, yung ng motorsiklo, kailangan ng 1,000cc above eh. Right now, hindi eh. Kasi yung 530 mo na TM at saka yung 450cc ko na supermoto, nakukuha natin eh. And then sa sobrang gaan, pag uwi natin, halos hindi ko i-retouch yung makeup ko po dahil talagang fresh na fresh pa rin eh. Diba? So, Yung ano kasi, dati nga, we are all about horsepower, di ba? Displacement. Pero meron isang bagay na eto maganda tingnan, yung power to weight ratio. yeah. So nung nag-dirt bike ako, doon ko natutunay halaga ng bigat. Alam mo, yung pakiramdam ng supermoto ko kumpara sa liter bike ko, dito talagang parang tatanggalin yung braso ko. Kumpara sa liter bike ko, di ba? Mas progressive yung ano nun, mas smooth. Ito, pang! Iba talaga eh. Ang sarap ng feeling na yun, di ba? So, iba yun nga lang, kailangan ma-manage mo kasi syempre, it's too much power, di ba? So, kailangan wag ka rin, medyo kagalangin mo rin yung alagang TM Racing na yan. Kasi syempre hindi siya biro, di ba? Actually, race bike nga yun eh. Tama ba ako sa inyo? That's true, that's true. Race bike na street legal sa kamakita. What we learned is TM Moto, TM Racing. Our bikes now is not just a regular bike. It's a race bike that is street legal, Yes. you know, and that homologated. Pero pag dinala sa racetrack, talaga pong race bike. Iti-tape lang natin yung ating mga ilaw eh. And that's why we're enjoying. Tama. Kumbaga, wala ka ng separate na bike para sa racing, wala ka separate na bike para sa... It can do everything. Yes. So, will you recommend Supermoto? Definitely. The variant to our friends there, out there? Oo naman. Ako, Yes. pag nagka-budget, gusto ko pa eh. Yes, di ba? Kaso, Wala, walang honestly. budget, di ba? Eh, Napenta ko marami na yung ano. isang kidney ko eh. Baka madali na ako pag binenta ko pa yung isa pa, di ba? Spare mo yan. Antay mo palaki mo yan. Hindi, actually, gusto ko siya, talaga supermoto na. Yes. Kahit nga sa US, makikita mo yung trend, binanggit mo ngayon na ibang brand, kung supermoto or motor or dirt bike. Sa US may mga na-upload akong videos. Yung mga nabumotor, dami ng dadaanan, yung nag-sports sila. Ang bagsak pa rin supermoto. Yes.
Yes. Ako nga ako napunta ron. Ano ba yun? Hindi ko na-enjoy yung iba pa. Di ba? That's for you. Oo. But I think you learned the wisdom in early life. Tama. Kasi napasama sa mga tamang tao. Kumbaga, hindi ka na masyado naligaw na landas. Di Yes. ba? Okay. Senyor Rocky, how about riding gear? What can we teach our friends there sa riding gear? We've talked about race bikes, supermoto, privilege of riding big bikes. So, definitely, you will agree with me na dapat may tamang gear, di ba? Hindi pwedeng sa Ayun. motor lang nag-i-invest. Huwag kayong mahiya, nasasabihin ano ba yan, dyan lang pupunta, nakapads pa, kung ano-ano. Sabi nga nila, you dress for the slide, not for the ride. Diba? So I always, nagyaw nga ng protective gear. Actually, sa tanay lang, nagsusuit pa ako dyan. Yung masasabi kailan. Diba? Kahit sa sobrang ingat mo, kahit naman saan yan, mapakotse yan, mapamotor yan, hindi mo alam yung hindi mo kontrolado yung ibang tao nagde-drive. So, hindi mo alam kung ano yung nasa daan, di ba? Baka mabigla ka. Marami pwede mangyari. So, maganda ng ready ka. So, sa mga normal na ride, kahit yung, hindi ko nasasabi mag-race suit ka na fully geared talaga, pero at least meron kang nipads. Ito nga, nakanipads pa ako, di ba? Okay. Then, Oo nga. then yung ano ko nando sa, yung Jacket. Oo. Okay. Yung protective gear. Ayun ang, Elbow. yes, tapos gloves, mahalaga yan. Kasi, pag ikaw nadulas, Helmet. helmet, number one. Hindi pwedeng wala niyan. Yan na talaga. Kasi isang mali lang dyan, tapos ka dyan, di ba? So, kahit malapit lang, huwag kang mahiya na, kasi minsan isipin mo, ano ba yun, baka sabihin, nakagito pa akong suot, dyan na nang pupunta sa tanay, o kung saan man, di ba? Maganda ng safe ka. Right. Fellow riders, ang pick up for today is dress for the slide and not for the ride. Yes. Tama yun. It's better to have not needing it rather than needing it plus wala. So pag nag-invest po kayo sa motor, invest po kayo sa riding skills nyo, nandito rin po kami. Yun. No? But yung gear nyo po mag-invest kayo because it really saves you. That gives you future and many more weekends Tama. na mag-ride at mag-enjoy. Yung sinasabi ni Senior Rocky na freedom, no? Iba talaga eh. Oo, kasi pag nandun ka na talagang, dahil nga free ka, maraming ano, pwedeng maisip, di ba? Nag-enjoy ka, di mo lang, sobrang bilis mo na, di ba? Tapos nag-enjoy ka, may kasalubong kang di maingat, mga ganon, di ba? Or kaya something meron sa daan na, ano mo yun, hindi mo sabi. Ikaw, Senior Rocky, sarap mo eh. Kasi doon ka nakatira malapit sa playground natin eh. Oo, actually, isang oras lang, nandun na ako sa taas eh. Oo. Nagkakape na ako sa isa sa mga kainan dun, o kung ano man eh, di ba? O, kaya si Senior Paul de la Cruz, yung kapwa ka-TM natin, medyo malayo siya sa atin eh. Pero soon, pupuntahan rin natin siya sa Cavite. Oo naman. Kasi kailangan natin puntahan ng campsite ko. Gusto Yun! ko makita sa iyo yun. Siyempre. Yung segundo camp and hike na meron tayo Matik na yan. pwede nating laruin yung Supermoto 5 roads. Yun! Tapos may river tayo, so okay tayo tatlo dyan. Pwede na yun. Sama natin si Senior Alvin dahil naka-TM moto yan. Habang Siyempre. yan, hanggang palaki tayo ng palaki. Tama. Okay. So, on parting words, Senyor, baka may mga gusto kang i-share sa fellow riders sa 1 year of riding mo? Sa 1 year of riding mo, ano mga... Siguro ang sa akin lang is ma-share ko, ayun nga, kapag usapan naman natin yung gears, napakalaga na huwag yung tipirin. Diba? And yung riding skill, tama ka doon sa inyo. Mag-attend kayo ng mga training. Tulad ko, although 1 year pa lang nagmumotor, pero nag-attend ako ng training sa Yes. Sa mga kaibigan. on-road tsaka off-road. Kasi, huwag mong tingnan na sa cost yun kasi ang kapalit nun iba eh. Diba? Mas may enjoy mo pag bumotor Yes. kapag in-upgrade mo yung skills mo. Investment yun. Investment yun kasi iba nakikita as cost eh, diba? Pero hindi, investment yun. Then, kung hindi mo talaga yung racing, at least regular din, mag-track day ka. Diba? Yes. So, may malapit sa atin, kung Manila ka, Carmona lang. Alam mo yung ganun, diba? Yun ang masarap rin sa supermoto natin eh, si PM. Kasi automatic road, pwede siyang racetrack pa eh. So, di ba? Kasi hindi ka na kailangan bumili ng kung ano-ano pa, nandun na lahat. Yes, yes. Meron Nag-iiba pa na yung environment. O may pang-grocery ka, diba? Yes. May pantanay ka, may pantambay ka, may pantagaytay ka. Strictly, ano yan, expressway, di ba? Pwede sa expressway. 530cc. Then, may pang Carmona, ano ka, or sa, kahit sa racetrack, di ba? So,
on that note, ang dapat nating schedulein, Senior Rocky, is yung our next ride. Dapat Hindi mo mamaya? Pagsamasas pa yan, ha? Atak to, ah. Na-miss ko na eh. Kasi di ba, sobrang init ngayon. Gusto ko na mag-ride. Di makapag-ride ng ano. Kahit night ride, okay na. Ayan o, ha? Tignan nyo yung mga totoong rider. Narinig nyo, sabi niya mainit, pero imbis na magpunta sa aircon room, ang gusto ho niya mag-ride. Tama po siya. Ako rin, pag mainit, hindi magtago sa kwarto ng aircon, senyor, but mag-ride. Because yung air, you know? Yes. And then, pag bumabanking ng left and right, smile, iba eh. Tsaka kahit mainit, pag ikaw ay tumatakbo na, malamig na eh. Basta mainit lang pag nahito ka. Yeah. Diba? So, takbo lang na takbo, wag kang hinto. Okay, Senyor Rocky, Okay, Senyor. thank you. Okay, salamat din Thank sa- you to you Mm. for the visit. Fellow TM Moto owner, congratulations to your new bike. And I look forward in riding with you. Sa CEM Supermoto, plus yung other motorcycle natin, no? Kasi lalayo rin tayo, no? So this is Senyor Mark De Hoya for Street Talks. Please don't forget to like, comment, and share in our Facebook and in our YouTube. Don't forget to subscribe and comment. Kung may mga questions po kayo dyan, please share nyo lang po sa amin, or kung may mga gusto kayong mga future invite po namin or topics na i-discuss natin. Because we are here, Street Talks po is to share with you kung ano man yung 30 years of riding natin, plus yung mga guests na i-invitahin natin para ma-share po namin sa inyo yung mga gusto nating marinig at matutunan po. For every Ovale Mini GP Track Days, we are officially invited, So as our TM Motorbikes. So, kita tayo dyan. Magsama tayo dyan, ha? At imbitahin natin ang mga Matik na yan. friends natin. Magtatampo ko pag hindi ako na-invite. Yes. So soon, i-announce po namin yung mga dates, Yes. kung ano yung schedules na sinet po ni Ovale, no? Then, as the community gets big, Yan. baliktad tayo naman ang mag-i-invite sa atin. At saka magandang umatin sa event ng Mobali. Nakikita ko, I never joined, but nakita ko yung support iba eh. Diba? Ang daming kumpleto ng crew eh. Kumbaga, di mo na kailangan magsama ng mekaniko mo, yung hauling ng bike mo. So, ang ganda na support ng company. Diba? So, I expect na sa TM ganun din eh. Diba? Lalo na, konti lang tayo eh. Mag-aaway-aaway pa ba tayo? Actually, sa Rocky, sa Ovale, ang nagandahan nila is, meron po silang automatic, senior. Meron silang automatic na variant. And then meron silang gears na GP gears. So this is a real race bike na natutunan ko. Na ang kagandahan, super gaan ulit. Tapos pag binaba mo yung paa mo, nandun na, hindi nakakatakot kasi mababa. But yung geometry niya talaga is, pag nag-tacking ka, is the same as our super bike. So, Kaya kaya, compact lang, no? yes, at saka nakakahiram tayo ngayon sa kanila. Yun. Eh, balita ko, may training rin yung mga yan eh. Di papatrain tayo ulit, di ba? Ganda yan, ah. Sabi mo nga kanina, training yan eh. So everybody, ciao! This is Senyor Mark De Hoya. Bye-bye!